Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Okay, isang magandang araw po sa atin lahat mga kakampi. Ito na naman po yung likod, Penny Codemos. At siyempre, ang ating kalinga sa OFW nakapatungkol sa ating mga OFWs nangangailangan ng kalinga. At siyempre makakasama natin dito sa atin ang aking idol, walang iba kundi si Ma'am Corazon Alma de Leon. Miss Cora, Miss tayo ngayon dalawa. Okay, tama? Oo. Miss ka naman. Thank you very much. Akala ko wala tayong program na yon. Buti na lang tumawag ako para tiyakin na may programa dahil tamang-tama nireview ko yung aking prayers and reflections. So naisip ko, hindi yung mga nabasa ko last time. Ito naman ay kabuuan ng sinulat ko dun sa libro ng yung ginawa ko sa Letters to Ariana na ginawa ko. Oo. Pero bago Ito yan, Ma'am Cora, bago ka magganyan, Simula. batiin mo muna yung ating mga may mga nanonood sa'yo. Oo. Yes, Yan. go ahead. Sige, batiin mo muna, ma'am. Yung ating mga taga-panood ngayong araw na ito mula sa Kabuyaw. Ayan, si mga taga-Kabuyaw dyan. Kabuyaw, yeah. Mm-mm. Si Tani yun. Si Alex, sila tsaka si Vice Mayor. Oo nga. Kilala mo. Oo nga. Kilala mo na din, friendship eh. Sabi nga niya, ano na kaya ang nangyari doon sa wala pa raw sagot, sabi. Yan. Hindi kasi nga, sinabi ko naman sa kanya yung problema, wala akong control sa mga sinusulatan kung hindi nila ina-actionan. Wala na tayo sa gobyerno, tumutulong lang tayo, di ba? Pag hindi ginawa yung tungkulin nila, hindi naman ako, wala naman tayong influensya na. Kasi I left government 22 years ago. Kaya medyo may katagalan na. At pero syempre maasa pa rin tayo, sabi nga nila na pag nandiyan ka, okay yan. Sabi ko nga dasal. din. Ako nga tumutulong ako sa dasal kasi para sa akin, kung hindi nila makaya ng sarili nila, tutulong na lang tayo na dasalan itong hinihingi natin. Nasa Pero ngayon mga kaibigan at kakampi natin dito sa ating kalinga sa Programa. OFW, Ma'am Cora, ay panahon nito ngayon. Ito ay araw ng mga kababaihan, Ma'am Cora. Kaya Yes. siguro with your ma'am message, pwede mong batiin yung ating mga kababaihan dito sa ating programa ngayon. Yes. March is Women's Month. Yes po. At diniklara ito na kabuong Marso. Pero maraming programang sinasakatuparan during this month at hindi ko pa nababasa kung ano yung slogan kasi hindi ko pa nakita mga streamer. Parang count me in. Parang ganun Count me in. Oo. Yeah, diba? Kaya matagal na yan, Kaya sabi ko nga, huwag nating kalimutan na nagpapatakbo ng ating kahanan ay mga kababaihan. Kasi mga lalaki nagtatrabaho. I remember my own father, talagang wala siyang ginagawa sa bahay. Parang mother ko lahat, nag-iisip kung ano lulutuin, kakaupo na lang siya at kakain na lang siya. Oo. Kasi yung old style ba nung araw na the fathers do the work, magkikita siya. Pero alam mo,
at the time, hindi naman kasya yung kita ng mga, lalo na nasa gobyerno, hindi kasya. Kaya naghahanap buhay yung mga kababaihan. Kami, natatandaan ko, ang mother ko, kumukuha ng mga saging sa Laguna, dinideliver sa amin, binibenta. Bumili siya ng jeep mula Parañaque hanggang Pasay. Meron siyang maliit na tindahan sa Pasay na mga dilata. Morning lang siya nagtitinda kasi ang mga tao namamalengke lang sa umaga eh. Kaya half day lang siya. Pag uwi niya, nakaluto na ang lola ko at kasi kasama na sa bahay ang lola ko. Ako naman paghapon, pag uwi ko, ako na ang nagsasaing at kung anong ulam, nagpiprito. Usually, mga prito-prito lang naman ang ginagawa. Kaya expert na ako sa prito. Kaya ngayon, ayoko na magluluto. Dahil naranasan ko na. Ako'y maliit pa. Oo. Pero Ma'am Cora, nga, noon naman, hindi naman natin sineselebrate ang mga panahon na ganito. Noon di ba? Parang hindi naman. Hindi pa masyado na Ma'am Cora. Ako, umina ang ni Ma'am Cora. Naglalaba lang. Oo. Wala talagang katulong doon sa bahay. Kami lahat kung 5 kami magkakapatid, ay turn by turn kami. Ang ate ko sa banyo, ang kuya ko yung magbubunot, ang kapatid ko na nag-nursing ay pamamlansya, ako sa pagluluto. Nakamarunong ka ba magluto, Ma'am Cora? Kala ko hindi ka marunong magluto. Hindi, yung luto ng araw, piprituhin mo lang. Oo, lalagyan mo ng mga sausawan lang. Sasaing ka lang. Hindi mahirap ng araw. Oo. Pero Ma'am Cora, naanuhan mo ba yun na pagdating ng tatay, bibigyan ng nanay ng mga sabaw? Alam mo yung pag nagluluto ng sabaw, Yes. bibigyan ng sabaw, tapos yung tsinelas, ibibigay. Di ba noon, ganun-ganun. Ano, Ma'am Cora? Naabutan mo yung ganon? Palagay ko, hindi ko na nakita sa nanay ko yun, Kasi parang alam na ng tatay ko kung saan niya kukunin ng tsinelas eh. Parang hindi na kailangan bigay sa kanya kasi alam na niya. Pero kompleto kami sa kainan, sabay-sabay kumakain. Yes. At kailangan 6:00, nasa bahay ka na. Yun ang Hindi ka natatandaan ko, Ma'am Cora. Yes. Totoo yan, 6 o'clock sabi niya kasi, pag daw dumilim, sabi niya, Yes. kailangan nasa bahay na ang mga tao, ang Yes, mga bata. yes, oo. Sabay-sabay nga kumakain. Tapos, parang natatandaan ko nung kami ay parang after ng mag-dinner, kwentuhan konti, tapos magro-rosaryo kami. Yes. Yun, tama ba? Kasi the family that prays together stays together. together. Sabi ni Father Peyton yan. Talagang, Tapos kapag may nagawang kasalanan ng, basta nakita may ko- punishment. Oo. Parang review. Yes, tama ba? Magkasing edad tayo, Ma'am Cora. Pareho tayo. Kasi ang tatay ko minsan pag may nagawa siyang kasalanan, habang nagro-rosaryo, nakaganon, nakadipang ganon. Kasi sabi namin may kasalanan yung tatay ko. Kasi minsan parang napalo yata ako. Pero minsan, nagtatawa na kapag merong isang umutot na usually malakas ang utot, di ba? Kaya titigil ng rosaryo, tawa na. Ma'am Cora, yun nga sinasabi natin, iba ngayon. Di ba? Yes. Iba ngayon. Unang-una, hindi na talagang, if ever some families are nag-rosary, either Parang individual, hindi naman siya. and I know, ako, after the pandemic, ang sinusunod ko na lang yung mga misa sa TV, Online, di and ba? then sa YouTube, and then ako when I travel, of course, I bring my rosary, and napaka-importante na pag nagbibiyahe ka, ay nagro-rosaryo ka. Yun. Pero yun nga, isang nakita ko din noon, mga panahon natin, pag 6 o'clock, ang lola ko kasi, nakasama ko rin lola ko noon eh. Pag 6 o'clock, meron siya sariling dasal. Pero hindi ko maintindihan kasi yung marami may konting Kastila pa. Yes, May yun yun, mga Kastila. Oo. Talagang hindi ko yung makakalimutan. Just memorize niya talaga. Wala naman siyang binabasa. Sa atin, may babasahin pa tayong ganun di ba? Sa kanila, hindi di ba? Ngayon ang sabi nitong isang natin, sana nga bumalik daw uli yung mga panahon na ganun. Di ba? Well, pwede naman kapag ang pamilya nag-decide na meron silang rules. Kasi merong ibang rules na sarado ang cellphone kapag kumakain. Hindi binubuksan. Hindi ko ma-implement dahil hindi ko naman anak at hindi ko naman at
minsan magmamadaling kumain para mabuksan ng cellphone, o Cellphone, kaya yung oo. kanyang date, ang kanyang ano nga, yung computer. Yung, Kasi may mga transaksyon, di ba? oo. Yung mga- Hindi, tsaka may mga games na talagang sinusunod nila, sinusubaybayan nila. Iba-iba ngayon eh, di ba? O Iba-iba. kaya, yung apo ko na 8 years old lang eh, di ba? Iiyak yung pag di niya hawak yung cellphone niya pag kumakain, di ba? May ganun na hindi mo na maawat. Bakit ganun kalayo ngayon? Ano? Ibang diferensya. Well, Ang laki. nung araw wala naman talagang cellphone. Actually, Ang naabutan ko lang, ako ang ulang yung cellphone sa kotse na equipment. Ang laki-laki, no? Dadalhin mo pa yon. Parang status symbol na yung sa kotse, meron kang telepono. ang laki nun. Pero alam mo, ang naging value nun, yung mga gusto mag-transact sa opisina mo, hindi kailangang antayin kang makapunta sa opisina. Yung nasa kotse, pwedeng kung anong pina-follow up sa'yo. Katulad ng pina-follow up ni Vice Mayor, ako chairman ng civil service at matanggap ko yun, karaka-raka pwede ko nang utusan kung sino man ang mag-a-action. Gagawa, di ba? Oo, kasi bakit ka mag-aantay kung karaka-raka magagawa naman? Yes. Oo. Kung walang problema. Pero kailangan pag-aralan talaga. Kaya nga, kakaiba. Kaya nga noon, mga unang mga panahon, close talaga ang mga papamilya, no? Ma'am Cora? Yes. Kasi, ngayon kasi, yun nga, laging nasa cellphone o kaya nasa laptop, di ba? Or kung hindi, nanonood na yan. Wala nang kwentuhan eh. Kami sa bahay nga ngayon, dahil iba na eh. Yun, pagdating ko, magluluto lang ako. Tapos kakain na, tapos manonood na kami ng TV. Walang kwento-kwentuhan. Noon, ang daming kwento, di ba? Ang daming mga kwento, tawanan. Ako nga dahil ako tagahugas ng pinggan sa gabi, Ma'am Pinggan. Cora. Oo. Ang gagawin ko, bubulahin ko yung kapatid ko na sumunod sa akin. Kukwentuhan kita ng mga kwento ng Rapunzel, etc., etc., yung mga ganon. Tapos siya maghuhugas, ako magkukwento. Ganon. Di Nung ba? nasa Amerika ako pag imbitado ako sa hapunan, tumutulong ako sa kasi wala naman lang katulong sa paghugas ng plato. Kasi sabi ko, sanay na sanay ako dyan kasi trabaho ko yan kasi nung ako nag-aral sa Amerika, wala naman din kaming katulong, 3 kaming roommates. Mga roommate ko, umaasa na sa akin. Ako na nagluluto, ako pa naghuhugas. Meron nga ako napansin ngayon, siguro ako kasalanan ko rin. Kasi nung tayo, mga bata pa, Ma'am Cora, lahat ng trabaho ibibigay sa atin. Tama? Di ba? Alam. Oo, pinapaalam pala. Yung, sa isip ko, sabi ko, pinahirapan ako ng nanay ko. Nung unang bata pa ako, sabi ko, pinapahirapan ako ng nanay ko. Yeah. Yun, sabi ko, hindi ko to gagawin sa anak ko. Ngayon ang problema, ang tatamad ng mga anak ko. Yes. Parang sinabi sa akin nung husband ko, kasalanan mo yan, hindi mo tinuruan di ba? Yeah. Ikaw pa may kasalanan ngayon Yung anak ng pamangking ko, 3, isang lalaki, 2 babae, isang maliit pa naman. Sabi ko, yung babae, pero marunong na mag-drive. Kaya nga sabi ko, sasabihin ko, ay ikaw na tumulong ka sa tita Dina mo na alagaan yung lola kasi medyo matanda na. Hindi kaya ni Dina dahil aalalayan pa ako kapag may mga biyahe ako, may gagawin ako. Kaya sabi ko, tumulong. Ayoko namang sabihin, sige, susweldohan kita. Kasi natututo ng gusto, pera di ba? Opo, totoo. Sa halip na volunteer work. Yun ang kailangan maituro, yung how to do volunteer work. Yes, okay. So, ayan po mga kwentong pang-pamilya. Pang-pamilya pang sports pa di ba? Pero ngayon kasi hindi na ganoon, Pero actually, ang kagandahan lang na may cellphone ngayon, yan, mabilis ang access. Yes. Di ba? Accessibility. Yes, oo. Kasi kagad-kagad, paano, miski sa programa, humingi ako ng tulong sa iyo na kumuha ng resource person mamayang hapon, kagad binigay mo pangalan, telephone number, kinontak ko na yung aking program staff. At mamayang hapon, alas 5 ay magpo-programa na kasi si Lucy ay nasa Sorsogon. Sabi ko naman sa kanya, mag-enjoy ka
Kasi katulad ko na pag nagkasakit na, hindi na karaka-raka makakapunta sa lahat ng lugar. Yun, oo. At syempre, regards to Ma'am Lucy, Yeah, Lucy Lazo. Oh, Ma'am Lucy Lazo. Yan. Ma'am Cora, yun nga sinasabi natin. So, napakalaki ng role ng babae sa loob ng tahanan, di ba? Kaya't sa ngayon ay sinabi nga natin, binabati natin ang lahat ng mga kababaihan. Di ba? Maging lola, tita, yung mga ganun. Lahat po kayo binabati namin dito sa ating programang programa namin ni Ma'am Cora Kalinga sa OFWs. Especially ang mga OFWs, Ma'am Cora. Yes. Gaano kahirap ang mahiwalay sa pamilya. Di ba? Na-mention mo yung paghiwalay, no? Kasi nung araw, walang hiwalayan eh. When you marry for life. Kaya nga sabi nung isang doktor na kaibigan namin, Dr. Benny Sulit, pumanaw na siya, tsaka yung asawa niya si Perla, na taga Davao, sabi niya, when you marry a friend. Because friends are forever. Kasi wala naman tayong divorce. Pero yung hiwalayan, nangyayari parang very common. Kasi sasabihin ng babae, bakit? Trabaho ko pa yan? Kailangan partner tayo. Hindi nagagampanan ng lalaki ang papel niya o hindi nagagampanan ng babae, ang nangyayari, ang answer, hiwalayan. Yun. So nga, noon, hindi pwede basta-basta. Yes. Ayusin talaga yan, no? May mga namamagitan, no, Ma'am Cora? Andyan ang nanay mo, andyan ang mga magulang mo na mag-aayos dyan. Hindi pwede maghilay, kawawa naman yung mga bata. Ngayon, di na. Lalo pa ngayon, magkakaroon na tayo ng divorce, di ba? Divorce, divorce bill na tayo Malapit na yun. Kasi gumagawa tayo sa mga kultura ng iba na ang akala layo ng sagot. Pero sabi nga pansumandaling lang yon, happiness. Kasi sabi mo, nakita mo na, although kapag binubugbog naman, okay naman, minamaltrato, talaga namang dapat humiwalay kasi gusto mong mabuhay. Correct. Kaya dapat that should not be acceptable. Yun ang aking palagay. At syempre, ang Marso talaga na ito ay kinilala bilang pagbigay-pugay sa ating mga kababaihan. And of course, nalulungkot naman din tayo kasi mayroon na naman tayong isang pumanaw na napakagaling na actress. Jacqueline Jose. Oo. No? Diba, Ma'am Cora, ito daw ay na cardiac arrest, pero nahulog daw siya. Pero, curious nga ako, no? Kasi, ang anak niya, na si Andy, ang apelyido, ay apelyido nina Eddie Mesa. So, hindi ko alam kung ang tatay niya isa sa mga anak ni Eddie Mesa. Kasi, ang apelyido ay significant kaiba. Pero, hindi na natin tatanungin yon dahil alam natin ang hiwalayan, parang uso. Hindi uso pa nga, na-engage pa lang hiwalayan na. Hindi pa natutuloy yung kasalan. Very common na. Oo nga. Well, anyways, sabi natin, Danimos, yan, nanonood sa atin. Pero ewan ko kung maiintindihan ni Danimos, kasi foreigner ito. Nanonood siya sa atin. Hello. Okay. Oo, Ma'am Cora, batiin mo nga. Si Sige. Danny, Kung sino man ang nanonood sa atin. Ma'am Cora, English to English. Whoever is watching this program, we definitely appreciate it. Because ang message namin sa Tagalog, kung may naapi, may kakampi. If you are suffering from whatever, you have a friend. Di ba merong kantang, I've got a friend. I've got a friend. Dito sa kakampi, meron kang kaibigan. You have got a friend. Ayan, Danimos, thank you very much for watching us. Okay, so meron na tayong mga foreigner, ma'am. Okay, Yes. batiin muna natin yung iba natin. Yung mga nasa Filipino OFW sa US and Canada. Sa kanila ngayon, anong oras kaya sa kanila ngayon? Iba, 12 hours difference. Kaya parang kung balik anong na rin. oras natin ngayon, oras nila sa umaga. Okay, That's tama. 12 hours before. Yan. Kasi ganun nan sa New York So, New madaling York. araw sa kanila ngayon. Parang ganon, no? 'Di ba? Yung mga sa Canada and UK, ayan. At syempre doon sa iba pang manonood natin, Filipinos in Poland, Miss Aida, ano ba yung tawag dito? Aida, yan si Miss Aida. Yan. Palizok.
Okay, at syempre yung mga kaibigan natin, Alex Napire is also watching. Ano pa ba? Teka. Yes. Esther Nuni Babaw Balgomera, Elena Peliesco, Tess Escueta, and sabi ni Dani, sabi niya, salamat po. Tagalog naman siya. Thank you very much, Mr. Danny. Salamat po. Okay, Ma'am Cora, balikan lang natin ulit ang ating mga kababaihan. So, ngayon kasi, Ma'am Cora, napakarami ng mga umaalis na kababaihan. Parang Yes. 60% ng mga lumalabas ng bansa ay babae. Yan. So, di ba? So, sabi Okay. na natin kanina, napakahirap mahiwalay sa pamilya, lalo na kung ikaw ay babae. Lalo na kung may mga anak Correct. na maliliit. Correct ka dyan, ano? Kasi nung araw, ang unang lumalabas sa atin ay mga Lalaki. nagtrabaho sa mga construction. Yes, yan ang At saka seamen, hindi nagbabago kasi talagang lalaki. Mhm, Tali dyan. mhm. Pero ang mga babae lumalabas naman sa mga cruises, nagtatrabaho na lang bilang entertainer. Mhm. Dumami yung mga lumalabas dahil may kakayahan sila. Natatandaan ko sa Bangkok, may combo. Dati nasa Pilipinas, nakita ko sa Bangkok, Mhm. nakita ko sa Singapore, yung mga Asian countries na ang mga talento ng mga Pilipino ay nakakarating din. Yun. So, sa lahat ng mga OFW na doon ng mga kababaihan, binabati po namin kayo dito sa ating programa ng isang pagsaludo sa inyo dahil sa inyong mga ginampanan bilang isang OFW at isang asawa o ina ng mga iniwan nyo dito sa Pilipinas habang kayo ay nagtatrabaho dyan. No, Ma'am Cora? Yes, nung araw na nakakapunta ako sa Hong Kong, on the way to another place, kasi usually dadaan ka ng Hong Kong, nakikita mo yung grupo-grupo lalo na ng weekend, yung mga kababaihan na nandoon sa may bangko. Kasi sarado ang bangko, nag-uupuan sila doon. Merong nagbebenta, merong kwentuhan, merong nanghihinguto, may nagmamanicure. Sabi ko, parang at home na at home sila. Parang isang barangay ang tingin nila sa kanilang lugar. Pero nakita ko, so ako, hindi ako happy na makita ko na ang mga kababaihan natin kailangan mag-abroad para magkaroon ng trabaho. Sapagkat naniniwala ako na napakalawak naman ang ating bansa, mga isla, kaya nga natutuwa ako na develop na yung mga resorts na Yes, pinupuntahan ng mga foreigners. Kaya lang, yung iba, sa sobrang ganda, hindi ma-afford ng Filipinos. Makaka-afford lang yung mga may dollars o may Yes. pounds o Pero may ngayon- riyad. di ba ngayon medyo parang okay na, no? Di ba? Oo. Hindi katulad Sana, noon, ang hindi, hirap. sana meron ding lugar sa mismo, halimbawa, Palawan, hindi naman kailangan mga mahihibayaman lang makarating doon. Although, affordable na kasi may kakilala ko na talagang gustong-gusto nila makarating sa bansa natin. Although nag-abroad sila, palagi sila naghahanap ng lugar na mapupuntahan sa Pilipinas. Okay, sige. Ma'am Cora, pakita natin muna yung yung interview. Interview Oh, sige. ni kasamang Jeff kay Attorney Hans Leo Kakdak. Sige. Patuloy po kayong manalig sa pamahalan ninyo. Ang bagong Pilipinas ng ating mahal na Pangulo ay magbibigay ng kasiguruhan sa inyo na nandito kami para tulungan kayo. Nandiyan na 1348 ang ating hotline call shared with Admin Arnel Ignacio and the OWA. So maraming salamat din sa kanila. So patuloy lang po tayong magkaroon ng koordinasyon at pagdulog ninyo ng mga concerns ninyo, please gawin nyo lang po para matulungan namin kayo ng ganap. Maraming salamat po. Ginagawa na ho natin ng paraan yun. Nakikipag-usap tayo. Galing ako ng Dubai at nakikipag-usap na tayo sa UAE government para mahahabol yung ganitong klaseng mga practices. Dalawang klase kasi yun eh. Yung cross country mula sa ibang bansa at yung nanggagaling naman sa Dubai. Diba?
So in both cases, we are coordinating with the UAE government, but also we are helping the workers who have been victimized, of course, first and foremost. Tutulungan natin sila kung may medical assistance na kailangan ibigay o kaya yung kanilang ligtas na pagpapauwi, inasikaso naman natin. Ang masakit sir, para mga Pilipino at Pilipina pa itong mga nagre-recruit online pa talaga sa TikTok. Susukuhin po natin yan, i-expose natin yung mga nagsasagawa nito at idudulog natin sa pamahalaan ng UAE. May malakas din kasi ang kanilang anti-trafficking campaign doon. Yon, nako, yan. At syempre, salamat din naman kay Mr. Jeffrey Balza ang kumuha dyan. Ano? Nagkakaroon ng mga forum kasi yan, Ma'am Cora. Ano masasabi mo? Kasi talagang kailangan public information. Opo. Kasi yung isang naging caregiver ko, naloko daw siya ng kanilang, 4 daw silang naloko ng kanilang kasamahan. Akala makakapunta na sa Dubai. Nagbayad ng 60,000. 60,000 times 4, di 240,000. Kung sino man ang nagsamantala sa kanila, hindi na nila mahabol. Kasi nagtiwala sila eh. Akala. Ngayon, kung dadali nila sa POEA yon, sasabihin ng POEA, sila ang may sala. Bakit hindi muna silang nagtanong kung pwedeng magbigay sila kagad ng pera? Marami namang nakakausap tayo dito na employment agencies or na tumutulong na walang binabayaran. Nakakatuwa yung ganon dahil habang hindi pa nakakakuha ng trabaho, hindi naman sila kailangang magbayad muna. Ayan. So mga kaibigan, meron tayong gaganapin na isang Women's Month na activity. Sa March 15 po ito, nagaganapin sa may Ayala Mall at isa dyan ang kakampi na nag-asikaso po dito. So, meron tayong 80 na mga kababaihan na bibigyan natin ng stress management, Ma'am Cora. So, kailangan ng mga kababaihan yan, ano? Kasi alam niyo naman ng mga babae, bukod pa sa pamilya, trabaho sa loob ng bahay, trabaho sa labas ng bahay, lahat nasa kanya. Ano masabi mo doon, Ma'am Cora? Yes. Multifunction eh. Parang hindi pwedeng masabi na in fact, sasabihin nga eh, ang mga babae hindi na maasikasong ayusin ang kanilang katawan. Yes. Ayusin ang Kaya, pero nung araw hindi naman nagtatrabaho talaga yung mga kababaihan. Kasya yung trabaho ng lalaki. Pambahay na. Nangyari sa kapatid ko yan na nurse. Namatayan siya ng anak. Sabi ng kanyang asawa, doktor naman, huwag ka na magtrabaho at sasagutin ko na ang pangangailangan ng mga anak natin para huwag nang magkakasakit. At talaga namang hindi na nagtrabaho. She's a nurse. At ang nangyari lang siya, inasikaso lang niya ang 3 niyang anak. At ngayon naman, ay lahat naman ay successful. Kaya minsan, yung mga desisyon ganon, iisipin mo, sayang siya, nag-nurse pa naman siya. Mas kailangan yung palalagaan at tiyakin na magkaroon ng magandang future ang mga anak. At syempre, kakampi, lagi talaga natin pinapaalala sa inyo, bigyan natin ng paggalang din ang ating mga kababaihan, di ba? Pero hindi ko naman sinabi, igalang mo na para kang yung talagang ipakilala natin sa kanila na sila ay kailangan ng tao at importanteng tao dito sa atin. Ganun din naman ng mga lalaki, di ba? Dahil sa susunod dito, Mother's Day, tapos susunod, Father's Day na, Ma'am Cora. Pero yung sinasabi natin, ang gagawin natin na forum dyan ay stress management. Kasi alam natin na dapat ang mga kababaihan bigyan din ng, kilalanin din nila, ano ba ang sakit ng ulo mo? Ano yung mga nakakapagpa-stress sa'yo? Yun ang tatalakayin natin dito sa forum na magaganap sa March 15. Ayan. So, buti nga ngayon may mga ganito na, Ma'am Cora ba? May mga may mga stress management ba na ginagawa noon? Ng mga kababaihan? Hindi, nangyayari, mga kaibigan. Kaya hindi ka pwedeng walang kaibigan eh. Yung mapagsasabihan mo. Ang mga ahensya naman, nagde-develop ng programa para
mapupuntahan sila at makakakonsulta. Hindi naman lahat malulutas ng kaibigan o ng ahensya. Ang pamilya ang unang-unang safeguard. Na kailangan alam ng pamilya kung ano nararamdaman ng kanilang kapamilya. Yun. So, Ma'am Cora, may mga ano ka ba? Kasi nakikinig din sila. Ano ba mga poem na hinanda mo ngayon? Okay. Ayan. Kala mo May hinanda ako na. dito. Siguro, nakalagay dito from 111 to 126. So, mga 15 pages. Maiksi lang. Babasahin ko dire-diretso. Sige po. Tapos saka natin. Okay. Pag-usapan. Ang una, Lord, help me move my mountains. Lord, if faith can move mountains, give me that faith. Help me move my mountains, mountains of self-love, mountains of insecurity, mountain of arrogance, mountain of uncaring. Make these mountains disappear, Lord. Not tomorrow, but today, for this mountain have been bothering me since yesterday. Tapos naman yung ikalawa, silence me, Lord. Stop me, Lord, from the endless chatter. Stop me, Lord, of doing things for the wrong reasons. Stop me, Lord, of the need to be who I am not. Stop me, Lord, from adding to the useless noise of the world. Silence me, Lord, so that I may find peace. Your peace, not mine. Ang susunod, when I'm old and gray, Lord, which is totoo na ngayon na to, ha? Lord, let me remember the years past, the caring concern of my teachers who taught me to believe in myself, the friendship and fellowship of friends who stood by me against all odds, the unconditional love of my family and relatives who listened not only to what I was saying, but to what I was not saying. I am sure, Lord, that I will be more than happy to accept that it is a wonderful to be old and gray. Thank you, Lord, for making me grow up in age, wisdom, and grace. Sumunod, Lord, thank you for all the people who need people. The lyrics of the song, People Who Need People, are the luckiest people. It still hold true to the Lord than now. Men and women who achieve, who succeed, who make a difference in their community, in their countries, in the community of nations, have that one thing in common. They are people who need people, and you and I know that they are the luckiest people in the world. Yung isa naman, Lord, give us this day our daily bread. To the poor and oppressed, bread means food on the table, and shelter means over their heads. To the workers in labor, bread means money for the day's sweat. To the rich and famous, bread means cash in their pockets, in the bank, and in other assets. It doesn't really matter. What matters is, Lord, give us this day our daily bread. Yung isa naman, Lord, beyond rage, let's do something about it. Often we are angry when we see wrongdoings. Often we are mad when we think of things left undone. Often we're enraged when deep in our hearts we're angry and mad. But Lord, beyond rage, let us do something about it. Let us do something about it. We must, we shall, we will. Lord, we ask for sympathy. Lord, we ask for sympathy when we suffer the loss of a loved one, when we suffer the pains of a relationship untimely broken, when we suffer the news of a diagnosis of terminal illness, when we suffer the isolation and loneliness of being alone. Lord, what we are asking is not sympathy. What we really need is empathy. What we really hope is to come to terms with these realities. Tapos yung isa, Lord,
help me, help our pilgrim people. Ito na mga OFWs. Lord, help our pilgrim people, whether a retiree in Ottawa, in Canada, or a housekeeper in Stockholm, London, or Amsterdam, whether a caregiver in Milan, Madrid, or Montreal, whether an entertainer in Hong Kong, Beijing, or Yokohama. Lord, help our pilgrim people. Give them your gifts of love and mercy so that they may never suffer injustice in any shape, or like the trees of the forest, our pilgrim people need rain and sunshine. Lord, help those behind closed doors. Lord, help those behind closed doors, those in detention, whether young or old adult, those in prison, whether the men in Muntinlupa, Iwahig, and San Ramon, those women in the correctional institution for women. Lord, help those behind the closed doors, that they may open their hearts to your goodness and love. Teach us who are in front of these closed doors to understand and feel with them who are behind closed doors. And then, Lord, teach me how to say goodbye. Lord, you have taught me how to say goodbye when leaving my house. Lord, you have taught me how to say goodbye when I have to go on a journey. Lord, you have taught me how to say goodbye to relationship that should no longer be. Lord, this time, teach me how to say goodbye to the world, for this is the ultimate test that I have truly learned how to say goodbye. And ang kasunod, like a candle, Lord. Lord, if one must give light, one must endure burning. A woman in prison once told me this. A teacher, too, who gives light must endure burning like a candle. A social worker who helps people help themselves must endure burning by being tagged as alms-giving giver and good doer like a candle. A doctor who must restore to good health someone sick or ease the pain must endure burning if he fails like a candle. If one must give light, one must endure burning. And then, Lord, bless the birth of a new child. Every day a new child is born. Some we know and some we do not. But Lord, bless them anyway, for the birth of a new child means so much to the parents and the family members. For the birth of a new child means a new being made to the image and likeness of God. Lord, bless the birth of a new child. And the next is, why am I afraid to love despite coming to terms? For such a long time, we've been asked to love God above all, to love others above ourselves. And yet, how come when we love, whether it is God, whether it is our friends and neighbors, God asks so much from us. Our friends, neighbors ask so much from us. This is why I'm still afraid to love. Why is it that God takes away the people we love the most? And more often than not, God makes those we love very much suffer the most. This is why I'm still afraid to love. I recall the pain of a friend when her 27-year-old son passed away. Monsignor Villegas explained to her that God takes away only those of us who are good and ready. And in this case, only Eric was ready. I gave the same reason why my brother died even before he was 60, because only he was ready.
This is why I'm still afraid to love, because I don't know what will be asked of me. If I have God, if I love God that much, when will He ask me to give up? If I love someone that deeply, what will that someone ask me to give up? This is why I'm still afraid to love. This is why I'm still afraid to love. This is why, this is why. These thoughts were made more real uh, while in Sweden and Canada. May mga nagsulat tungkol din sa libro na ito at si Carna Bella na maalam na, sabi niya, this book is very welcome addition to Filipino literature for those who are reflective and for those who are not soul hungry. You know the success of the series Chicken Soup for the Soul. There's chicken soup for almost anybody now. But the successes of all this inspirational, non-heavy literature make us realize two things. First, that people are truly hungry for food, for the heart and soul. Second, the best kind is still the one that is home cooked with love. These are food or thoughts and reflections that come from personal life experiences. Yung chicken soup, puro chicken lang yon. Pero ito, galing sa puso at kaluluwa ni Cora, which are distilled from both the triumphs and disasters, and Cora's life as both. Good mix of them. It is also very welcome because of the Filipino author, feel good, but at the same time, provocative book. Cora is a pioneer, as usual, even in her book. To all of you, read the book. It will brighten your day. It's good to keep in the car and to read while you are stuck in traffic. It's good to keep by your bedside. It will get you to look at your own mirror of your own life and as what resonates between the letters of Ariana and yourself. This was written by Carn Abella, who has since passed away, president of Ramon Magsaysay Award Foundation. Yung isa pang namaalam na ay si Lady Carino. Ang sabi niya, this book is a welcome addition to book of guidance, love, and inspiration, of which the Philippines has so few. Let me zero in the versatility. It is versatile like the author herself, who combines in her person what her name already does, heart, soul, lion. This book bears the soft spot of the chair of the Civil Service Commission and the tough heart of great aunt. She reveals herself as a person who has probably cuddles Ariana a lot, but who probably also is sparing of discipline. It is versatile because it can be read and enjoyed by a child as well as an adult. It is sweetness and light, but also shadows and sorrows. I can talk of Jollibee in the same way, breathe a second space of water in the same ease as wisdom. It can speak of Tylenol and Mandela without trivializing the latter's heroism. Ang isa pang nagsulat ay Sumalangit Nawa, si Rina Jimenez David. Ang sabi niya, Letters to Ariana is a slim, small volume of appearance, much like the children's books that I'm sure 5-year-old Ariana Mercado, daughter of Gary and Cora's niece, Melissa, but in great variety of home. But within the 67 pages, Letters to Ariana contains a lifetime of the thoughts and reflections, insights and emotions
biblical passages and simple prayers. The letters themselves were written in the course of travels to Sweden and on to Canada, an unusual travel journal that while written while journeying to foreign lands among foreigners, it is really about the author's travels to her inner scape and explication, her personal principles and values transmitted to a young girl who shares a part of her personal luxury. Okay, Ma'am Cora. Yes, Yung tapos iba na. siguro, may huli pa? Meron pa? Wala na, Okay. tapos na. Okay. So, Ma'am Cora, maganda yun Maganda yung mga ginawa na yan. Siguro, i-ano natin yan. Nakalibro na yan, di ba? Oo. Ginawa to ng 1996 Mhm. at hindi na kami nag-republish but naghihintay ako ma-publish yung isang libro hopefully sa birthday ko sa August 6 kung mayari. Hindi pa. Postpone. Pwede namang may postpone kung hindi pa yari. Okay. So, maganda yan di ba? So, Ma'am Cora, ang isang nakikita natin dito sa kabuuan ng iyong binasa, Diyos sa taas, no? Sa Yes. taas yun na pinapaniwalaan natin. So, ibig sabihin, na ang mga kababaihan natin dun sa taas, nagpapasalamat, humingi ng tulong lahat-lahat doon. Di ba? Yeah. Isa yun Ma'am Cora, sabi Kaya mo nga, ang nakita ko, love of God talaga unang-una. Yun. And then, love of country. Mhm. Kasi pag mahal mo ang Diyos, iisipin mo anong makabubuti sa bayan. Yes. Oo At nga. yung nakabubuti sa bayan, makabubuti sa pamilya. Yun. Love of family and friends. Mhm. Kaya, meron nagtatanong sa akin, bakit ba tumutulong ka pa sa mga kamag-anak? Sabi ko, napagdaanan ko na ang kahirapan. Yes. Okay. Ayokong patuloy na maramdaman ng mga kamag-anak ang kahirapan. Mhm. Kung pwede tayong makatulong, the best way we can, ay gawin natin habang may kaya pa, may Yes. kakayahan. Tama. Kasi hindi naman lahat may kakayahan Mhm. para tumulong sa iba. Yes. Ang iba naman ay nagrereklamo sa mga humingi ng tulong. Bakit tayo magrereklamo? Dapat isipin natin, swerte tayo na hindi tayo nangangailangan ng tulong. Yun. Pero totoo naman, may mga iba nangangailangan ng tulong. Tapos pag tinulungan mo, nakalimutan ka na. Kawawa sila. Diba? Totoo May yun. mga ganong klase. Pero ako, Taguan hindi ko ka pa. na iniisip yun, no? Hindi ko na iniisip ko na Makatulong patuloy ka pa lang. rin sila. Nagpatuloy pa silang nagdadaan sa kahirapan. Yun. At hindi naiibsan ng kahirapan. Kaya dapat maawa tayo. Let's have sympathy and empathy kasi kailangan nila yun. Kaya yung mga nag-abroad tapos hindi naging successful at umuwi, tulungan natin Mhm. na makabalik sa dati yung kalampag na nasa na gumanda ang kanilang buhay. Nasa Pilipinas ang pwedeng gumanda ang buhay. Yan. So, maraming salamat, Ma'am Cora. Yes. Siguro paalam na tayo. Yes. Ako, nagpapasalamat ako. Dapat kahapon may programa si Pe. Nagprograma uli ngayon. Oo. Dahil tinawagan ko siya kung may programa kasi nireserve ako yung 12 to 1 Oo para nga. dito sa kakampi. Dahil ako'y kakampi niya. Okay. Matagal na kami magkakampi. At sana ay lumago pa maigi ang kakampi all over the world. Ma'am Kaya Cora, maraming salamat. partner na natin ang Commission on Senior Citizen. Ha? Yes, yes. So, siguro sa susunod ulit ma-interview natin sila. Kasi kahapon na-interview natin sila So, sa pamamagitan din Yes. nating kalinga. Pero sa Ngayon, susunod, ang pagkailangan pag-usapan dyan yung benefits yes ng po. mga senior citizen Yes po. dahil kapag hindi lang tinatanggap, meron kasing nag-e-expect sa DSWD, may nag-e-expect sa kanilang local Local government. government. Yeah. Kaya alamin natin yun. No? At syempre, alamin natin sa kanila, sabi nila kasi dito raw tayo pwede magsumbong kapag hindi natutupad ang mga nasa batas pa bilang isang yung mga karapatan ng isang senior citizen. Pag daw hindi binigay, pwede magsumbong sa atin. At sa kanila natin ibibigay, di ba? Ang Well, ganda. while it's true, okay na magsumbong,
Pero kailangan alam natin ang datos. Kasi Mm. minsan, merong nagreklamo sa akin, gusto niyang i-complain. Nung makita ko, retired na pala siya. Wala na siyang magagawa kasi retired na siya. Okay. So maraming salamat, Ma'am Cora. Thank you then for the opportunity. Thank you. Yan. Maraming salamat. Ito po yung lingkod Feni Cudemos nagsasabi sa inyong kapag may naapi, may kakampi. Kakampi. Okay, maraming salamat. Paalam po.